Sinalakay ng Rusya ang Ukraine, nagpakalat ng kasinungalingan at nagpasimula ng digmaan. Nasa likod nito ang denazification, pagprotekta sa mga nagsasalitang Ruso at pagtulig sa NATO. Malakas at laganap ang mga palusot ni Putin. Madalas ito sa state television inuulit sa press briefing at nakumbinsi pa ang ilang tagapanood sa mundo. Ipinakita ang ugnayan ng Ukraine sa NATO bilang dahilan kung bakit isusugal ng Russia ang ekonomiya, militar, at kinabukasan nito. Pero wala sa mga iyon ang totoong dahilan. Malayo pa nga, mga usok lang ang mga iyon, mga ginawang panlito, na nagtatago ng mas desperado, mas delikado, at mas totoong dahilan. Ang tunay na dahilan ng pagsalakay ni Putin sa Ukraine ay hindi tungkol sa mga Nazi o NATO. Lahat ng ito ay dulot ng takot, desperasyong pang-ekonomiya, at huling pagsubok ng naghihingalong imperyo para manatiling mahalaga. Ngayon, isinasantabi natin ang propaganda para alamin ang tunay na dahilan ng pagsisimula ng Russia ng digmaan at kung bakit hindi ito kayang tapusin ni Putin. At para magawa yan, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Noong nakaraang 1,000 taon, may medieval na kahariang tinawag na Kievan sa lugar ng Kiev ngayon, Rus. Grupo ng mga lungsod sa ilalim ng mga prinsipe ng silangang Slavic na yumakap sa silangang Ortodokso at tinuturing na pundasyon ng kabihas ng silangang Europeo. Sa loob ng maraming siglo, inangkin ng mga historiador at pinuno sa Russia at Ukraine ang pamana bilang kanila. Dito nagiging interesante at mahalaga ito ngayon. Ang makabagong pagkakakilanlan ng mga Ukrainyano ay direktang naguugat mula sa Kievan Rus sa pamamagitan ng mga siglo ng hiwalay na pag-unlad sa ilalim ng pamumuno ng Poland at Lithuania. Ang wikang Ukrainian, kultura, at mga tradisyong pampolitika ay umusbong mula sa kanlurang landas na ito, ngunit ang Russia ay nagmula sa ibang direksyon. Ang dakilang dukado ng Moscow, na ilang siglong pinamunuan ng Mongol, ay ginamit ang mga sistemang administratibo ng Mongol at Chino, hindi ng Ukrainian o Polish, hiniram sa pamamagitan ng imperyo ng Khan. Maaari itong masundan sa ebolusyon ng wika. Ang karaniwang salita ay halos hindi nagbabago. Oo, ang mga salita tulad ng toro, tubig, puno ay mahalaga sa magsasaka. Pero ito rin ay mga salita ng kapangyarihan. Nagkahiwalay. Sa wikang Ukrainyano, ang pera ay roshi, hiniram mula sa Polish. Sa Ruso, ang dengue ay mula sa Turkic na tanga. At dahil magkaangkan ang Turkish at Mongol, Altaic na wika, ang salitang kazna para sa treasury ay diretsong galing sa Mongol. Ang Ukrainyanong salitang skarbnitsya ay nagpanatili ng lumang Slavic na ugat na nagpapaalala kung sino ang namuno sa kanino. Kaya, kapag sinabi ni Putin na iisang tao ang mga Ruso at Ukrainyano, hindi lang ito pagiging sentimental. Binabago rin niya ang kasaysayan at binubura ang katotohanang ang kulturang pampolitika ng Rusya ay nagmula sa Mongol at imperial na tradisyon ng China, hindi sa demokratikong kanluraning tradisyon ng Kievan, Rus. Sa pagsakop sa Ukraine, sinusubukan ni Putin nakawin ang makasaysayang lehitimasyon ng Ukraine para pagtakpan ang imperial na pinagmulan ng Rusya. Dahil dito, sumulat si Putin ng 6,000 salitang sanaysay noong Hulyo 2000 at 21 tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ruso at Ukrainyano. Iginiit niya na walang karapatan ang Ukraine bilang hiwalay na bansa, na artipisyal lang ang pagkakakilanlan ng mga Ukrainyano gawa ng mga dayuhang kapangyarihan. At ang makabagong Ukraine ay proyekto para pahinain ang Rusya. Sinuri ng Universidad ng Rochester ang sanaysay na ito at natuklasan nilang halos lahat ng pahayag ay pinalabis o tahasang mali. Hindi mahalaga ang katotohanan kapag digmaan na kung sino ang may karapatang magtakda ng realidad. Para sa nagaharing uri ng Rusya, ang pag-alis ng Ukraine mula sa saklaw ng Rusya ay hindi lang isang geopolitikal na kabiguan, kundi isang banta sa mismong pagkakakilanlan ng Rusya. Ayon kay Dmitry Trenin, dating direktor ng Carnegie Moscow Center, ang pagkawala ng Ukraine ay magdudulot ng pagkakawatak ng makasaysayang puso ng Rusya at iiwan itong hindi buo. Binabasag din nito ang pagkakaisa ng mga Ruso at sibilisasyong Ortodokso. Sa ibang salita, kung ang Ukraine ay maaaring umiral ng malaya, matagumpay, at nakatuon sa kanluran, ipinapakita nito na hindi Russia ang tunay na tagapagmana ng Kievan Rus.
Ipinapakita nito na ang imperial na pagkakakilanlan ng Russia ay nakabatay sa pananakop, hindi sa patuloy na kultura. Sa loob ng mga dekada, ang Russia ay tinuturing na parang gasolinahan na nagpapanggap na bansa dahil halos 45% ng budget ng gobyerno noong kalagitnaan ng 2000 at 10 ay mula sa pag-export ng langis at gas. May problema. Lumalayo na ang mundo sa fossil fuels. Ayon sa Goldman Sachs, sa 2000 at 35 lahat ng bagong sasakyan na ibebenta sa European Union at 70% sa United States ay magiging dekuryente. Ang European Union ay gumawa ng isang roadmap upang maging ganap na independente mula sa enerhiya ng Russia bago matapos ang dekada. Nagtatayo ang China ng Belt and Road Initiative para direktang kumuha ng langis at gas mula gitnang silangan na maaring magpababa ng halaga ng likas yaman ng Russia. Habang ang mga issue sa klima ang bumabago sa mga polisiya sa mundo, lumiliit ang merkado ng pangunahing export ng Russia. Paunti-unti nang nawawala ang energy-dependent na modelo ng ekonomiya ng Russia mula nang bumagsak ang Soviet Union at hindi nito nagawang mag-diversify. Diyan nagiging napakahalaga ang Ukraine. Ang Ukraine ay nakaupo sa ilan sa pinakamahalagang likas na yaman sa buong mundo. Ang bansa ay may ika-8 pinakamalaking deposito ng carbon sa mundo at pangalawa sa Europa, na may higit sa 38 bilyong tonelada ng reserba. Pero heto ang nakakagulat, mahigit 70% ng mga deposito ay nasa Donbas, ang teritoryong kinahuhumalingan ng Russia mula 2014. Mas mahalaga ang mineral deposits ng Ukraine. Ang bansa ay may napakalaking reserba ng iron ore, halos isang kapat ng laki ng reserba ng Russia. Sa mga lugar na may mas maayos na infrastruktura, malaki ang produksyon ng Ukraine ng manganese, nickel at chromium, mahahalagang metal sa modernong industriya. Pero ang mahalaga ay lithium at rare earth element. Habang lumilipat ang mundo sa dekuryenteng sasakyan at renewable energy, naging mahalaga ang lithium. Kailangan ng mga dekuryenteng sasakyan ang lithium batteries, at ang revolusyon ng green energy ay nakadepende sa rare earth metal. May hindi pa nagagamit na lithium deposits ang Ukraine at maunlad na industriya ng metalurhiya para mapakinabangan ito. Sa kabilang banda, kakaunti ang reserba ng lithium ng Russia at luma na at hindi epesyente ang industriya nito. Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang buong modelo ng ekonomiya ng Russia ay nakabatay sa pag-e-export ng fossil fuels na ayaw na ng mundo. Samantala, taglay ng Ukraine ang mga yamang labis na kailangan ng mundo. Sa susunod na siglo, kung mapaunlad ng Ukraine ang mga yamang ito mag-isa, lalo na sa tulong ng kanluran at European Union, magiging mahalaga ito sa estratehiya habang humihina ang Russia. At may iba pa, tinatayang nasa 11 trilyong kubikong metro ang opisyal na reserba ng natural gas ng Ukraine. Ayon sa ilang ulat, posibleng 5 beses na mas malaki ang totoong reserba na umaabot sa 54 trilyong kubikong metro. Karamihan sa mga reserbang ito matatagpuan alinman sa rehiyon ng Donbas o sa ilalim ng Dagat Itim na parehong tinarget ng Russia. Kung makuha ng Russia ang mga sinakop na teritoryo sa anumang kasunduan, makokontrol nito ang halos 80% ng natural gas reserves ng Ukraine. Isa pa ito sa mga malaking dahilan kung bakit nakikipaglaban ang Russia. Tungkol ito sa pagkontrol ng mga yaman na magtatakda kung aling mga bansa ang magiging mahalaga sa ekonomiya ng ika-21 siglo. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng digmaan saan mang bahagi ng kasaysayan at inuulit lang ng kasaysayan ang sarili nito. Pero may isa pang krisis na nagtutulak sa pagkadesperado ni Putin, isa na hindi gaanong napapansin, pero maaring mas mapaminsala pa. Nauubos na ang mga Ruso sa Rusya. Bago bumagsak ang Unyong Soviet noong 1989, ang fertility rate ng Rusya ay 2.01 bata kada babae, eksaktong replacement level para mapanatili ang matatag na populasyon. Noong dekada 90, sa pagbagsak ng sistemang Soviet at ekonomiya, bumaba ang fertility rate sa 1.16 at nanatiling mababa sa 1.4 sa loob ng 14 na taon. Ang populasyon ng Rusya ay bumaba mula 148 milyon noong 1991 sa 137 milyon noong 2022. 7 milyong tao ang nawala
At bumibilis pa ang trend na ito. Ayon sa United Nations, posibleng bumaba sa 74 hanggang 100 at 12 milyon ang populasyon ng Rusya sa katapusan ng siglo base sa pre-digmaang datos. Ibig sabihin, posibleng bumaba ng 20-50% ang populasyon ng Rusya sa 75 taon, samantalang 20% lang ang inaasahang pagbaba ng populasyon sa buong mundo. Mas lumala ito. Ang pagbaba ng birth rate noong 1900, at early 2000s ay nagdulot ng generational gap. Ngayon, kulang ang Rusya sa mga kabataang edad 20 at 30 ang mga taong dapat ay nagsisimula na ng pamilya ngayon. Dahil kulang sila sa bilang, ang Rusya ay nahaharap sa isang positibong feedback loop na may napaka-negatibong resulta. Mas kaunting magulang, mas kaunting anak, kaya mas kaunting magulang sa susunod na henerasyon. Ito pa, imbes na solusyonan sa imigrasyon, lalo pang pinasama ni Putin. Nagpatupad ang Rusya ng mas mahihigpit na mga patakaran sa imigrasyon. Noong dekada 2000 nililimitahan ang imigrasyon batay sa lahi, relihiyon at wika. Lalong humigpit ang batas noong 2002 at kahit niluwagan ito noong 2005, binigyang diin pa rin ni Putin ang prioridad sa mga nagsasalita ng Ruso. Umabot sa halos 115 milyon ang legal na imigrasyon noong 1900. Ngunit bumaba ito taon-taon pagkatapos noon at naging 70,000 na lang pagsapit ng 2004. Sinakal ni Putin ang imigrasyon dahil gusto niyang mapanatiling Orthodox at etnikong Slavic ang Russia. Gusto niya ng mga taong mukhang Ruso, nagsasalita tulad ng Ruso at nag-iisip tulad ng Ruso. Diyan papasok ang Ukraine. Pagsiklab ng digmaan noong 2022, may 41 milyong tao ang Ukraine. Halos 1/4 ng populasyon ng Russia. Mas mahalaga, halos 70% ay Ukrainyano o Ruso na magkatulad sa kultura at wika. Ang Ukraine ay napakasiksik din kumpara sa Russia, na may 70 tao bawat kilometro kwadrado kumpara sa wala pang siyam sa Russia. Mula sa pananaw ni Putin, kayang pasiglahin ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia dahil lamang sa pagdami ng tao kung nagtagumpay ang orihinal na plano ni Putin. Kung napatalsik ng mga puwersa ng Russia ang pamahalaan ng Ukraine sa loob ng 3 araw gaya ng plano, maaaring naidagdag ng Russia ang 40 milyong bagong mamamayan sa loob lamang ng ilang linggo. Oo, may fertility problem din ang Ukraine na bumaba. Noong 1,000, naraan siyam na puds at 2,000s, ngunit muling tumaas ang birth rate nito noong 2000 at 10. Habang umunlad ang ekonomiya, tumuon ang bansa sa Europa. Hindi lang tao ang iaangkat ng Russia, kundi mas bata at mas dynamic na populasyon na posibleng makapagpabago sa demograpikong pagbagsak. Pero may isa pang kalahok sa larong ito na ayaw pag-usapan ng lahat, ang China. At maaring ito ang pinakamahalagang salik sa lahat. Ipinapakita ng Russia na isa itong malaya at makapangyarihang bansang gumagawa ng sariling estratehikong desisyon. Ang totoo, unti-unti nang nagiging kliyente ng China ang Russia. Ang digmaan sa Ukraine ay bahagi ng pagtatanggol ng natitirang kalayaan ng Moscow. Nang ipataw ng kanluran ang mga parusa matapos ang 2000 at 14 na aneksasyon ng Crimea, napilitan ang Russia maghanap ng bagong merkado para sa langis at gas. Masaya ang China na tumulong, pero ayon sa mga kondisyon ng China, matapos ang 1 taon ng digmaan, nagpapadala na ang Russia ng natural gas sa China sa 200 at 71 kada 1,000 cubic meters. Malaki itong diskwento mula 400 at 81 na sinisingil nito sa mga pamilihan sa Europa. Umabot sa 200 at 44 na bilyon ang kalakalan ng Rusya at China sa kalagitnaan ng 2,000 at 24 kaya't pinakamalaking trading partner ng Rusya ang China. Pero hindi kailangan ng China o tinitingnan ang Rusya bilang kapantay. Kailangan ng China ang Rusya bilang kolonya ng likas na yaman at tagapagtustos ng murang enerhiya at hilaw na materyales para suportahan ang industriya nito. Dito mahalaga ang Ukraine. Hindi lang sa Rusya kundi pati sa estratehiya ng China. Ang China ang pangunahing pabrika ng mundo, pero desperado itong nangangailangan ng 2 bagay. Siguradong access sa enerhiya at access sa mga hilaw na materyales
para sa revolusyon ng berdeng enerhiya. Agresibong hinahabol ng China ang lithium, rare earth elements, at industrial na metal dahil ang may kontrol dito ang maghahari sa ekonomiya ng ika-21 siglo. Kaya bumabalik tayo sa parehong kasaganaan ng yaman na nasa ilalim ng lupa sa Ukraine. Kapag nasakop ng Rusya ang Ukraine, magkakaroon ng hindi tuwirang kontrol ang China sa mga yaman nito dahil sa impluwensya sa Moscow. Kapag nanatiling malaya ang Ukraine at sumama sa kanluran, mawawala ang access ng China sa mahalagang yaman. Dahil dito, itinutulak ng China ang kasunduang pangkapayapaan na papabor sa pananatili ng Rusya sa sinakop nitong teritoryo. Hindi mahalaga sa China ang imperial na ambisyon ni Putin o pagkakakilanlan ng Rusya. Ang gusto lang nila ay masiguro ang access sa mga yaman. Ang tagumpay ng Rusya sa Ukraine, kahit bahagya at magbigay sa Moscow ng kontrol sa Donbas at Black Sea Coast, ay magreresulta sa hindi direktang kontrol ng China sa mahahalagang deposito ng mineral sa mundo. Para kay Putin, nagdudulot ito ng baluktot na lohika. Kung matalo ang Rusya sa Ukraine, lalo itong aasa sa China na makakapagbigay lang ng murang enerhiya. Kung masakop ng Rusya ang mayamang rehiyon ng Ukraine, magkakaroon ito ng mahalagang mapagpapalit. Paraan ito para mapanatili ang kapangyarihan sa relasyon sa Beijing at maiwasan ang pagiging sunod-sunuran sa industrial na kagustuhan ng China. Pero lahat ng praktikal na dahilan, kasaysayan, yaman, demografya, pressure mula sa China ay nakasalalay sa mas malalim na pundasyon. Ang imperial na identidad ng Rusya ang dahilan kung bakit hindi talaga mapipigilan ang digmaan. Higit 300 taon ng imperyo ang Rusya, mula sa pagpapalawak ni Pedro ang Dakila hanggang sa pamamayani ng Unyong Sobyet sa silangang Europa. Madalas ilarawan ng Rusya ang sarili sa pamamagitan ng pananakop at kontrol. Ang maikling panahon matapos ang 1971 nang hindi nagpapalawak ang Rusya ay tinuring na pansamantalang kahinaan na dapat itama. Lumaki si Putin sa sistemang Sobyet, sinanay sa KGB, at isinapuso na ang lakas ng Rusya ay galing sa lawak ng teritoryo at kapangyarihan sa mga karatig bansa. Taos-puso niyang pinaniniwalaan na ang Rusya na nakakulong sa kasalukuyang mga hangganan nito ay isang pinahina at pinahiya na Rusya. At mayroong padron din sa kanyang pagiging agresibo. Noong 2008, sinalakay ng Rusya ang Georgia at sinuportahan ang mga separatistang rehiyon sa Abkhazia at South Ossetia. Tiniyak nilang hindi kailanman makakasali ang Georgia sa NATO. Ayon sa patakaran ng NATO, hindi pwedeng sumali ang bansang may aktibong labanan sa teritoryo. Ginamit ng Rusya ito para harangin ang pagsali ng Georgia sa kanluran. Pero may pagkakaiba ang Ukraine. Ito ang pinakamahalagang yaman ng dating imperyo ng Rusya. Mas malaki, mas mayaman, mas maraming tao, at mas mahalaga sa estratehiya kaysa sa iba pang dating republika ng Soviet maliban sa Rusya. Kung masakop ni Putin ang Ukraine, mapapatunayan niyang muling maibabalik ang imperyo ng Rusya. Kung mabigo siya, tuluyan ng mamamatay ang imperyo. Dahil dito, ginamit ni Putin ang retorika ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tinawag ang pagsakop na laban sa pasismo at inihalin tulad sa tagumpay ng Soviet. Noong 1945, hindi talaga siya nakikipaglaban sa mga Nazi, kundi para sa karapatang ipagmalaki na mahalaga pa rin ang Russia, na totoo pa rin ang kapangyarihang imperial ng Russia, at nakaya pa ring magdikta ng Moscow sa mga kalapit bansa nito. Pero tumatanggi pa rin ang Ukraine sumunod sa kanila. Ang bansang tinawag ni Putin na artificial at hindi totoong estado ay nagkaisa sa paglaban. Nagsasalita ng Ruso sa silangang Ukraine na sinabing tatanggapin daw ni Putin ang mga puwersang Ruso ay sa halip sumali sa militar ng Ukraine. Bawat palagay ni Putin tungkol sa kahinaan ng Ukraine, pagiging superior ng militar ng Russia, at kawalang pakialam ng kanluran ay napatunayang lubhang mali na humahantong sa atin sa huli at pinakanakakabahalang katotohanan. Hindi natapos ni Putin ang digmaan matapos 3 taon. Tinatayang 13 milyong nasawing sundalong Ruso at napinsalang ekonomiya dahil sa gastos militar at internasyonal na pag-iisa. Ipinuhunan ni Putin ang kanyang pampulitikang lehitimasyon, ang kanyang personal na pamana, at maging ang kanyang sariling kaligtasan sa labang ito. Ang pagtatapos ng digmaan ng hindi ganap na nagwawagi ay nangangahulugan ng pag-amin sa isang napakalaking kabiguan. Ilalantad siyang pinunong nagsayang ng yaman ng Russia, winasak ang militar, at isinuko ang bansa sa China
nang walang napala. 2 dekada ng maingat pinipili ni Putin ang kanyang malalapit na tao mula sa mga Siloviki, mga makapangyarihang lalaki sa seguridad at industriya na labis na nakinabang sa kanyang pamumuno. Itinuturing ng ilan si Putin bilang paraan sa pagbabalik ng imperial na kadakilaan ng Russia. Kung bigla siyang magkompromiso, baka isipin nilang wala na siyang silbi. Hindi rin malabong mangyari ito. Noong 1991, nagtangkang magkudeta ang ilang mataas na opisyal ng KGB dahil inisip nilang ipinagkakanululo ni Gorbachev ang Unyong Soviet. Mabilis maulit ang pattern at ang mga kaalyado ni Putin ang posibleng magpatalsik sa kanya kung magmumukha siyang bigo. Nandyan naman ang bitag sa ekonomiya. Mabilis na inangkop ng Russia ang ekonomiya nito para sa digmaan. Halos 40% ng pambansang budget ay ginastos sa militar noong 2025. Dahil dito, nabuo ang malaking grupo ng mga nakikinabang tulad ng mga depensa kontratista, sundalo at pamilya nila. Manggagawa sa mga industrial na bayan na mataas ang sahod at mga pulis na tumatanggap ng mas mataas na sweldo. Ang kasaganaan nila ay nakadepende sa patuloy na digmaan. Magdudulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya at pagbago ng milyon-milyong taga-suporta bilang kalaban. Hayagang inamin ng Rusya na hindi nila kayang ipagpatuloy, kaya ibinaba nila ang budget para sa 2026. Ang estratehiya ni Putin sa negosasyon ay kapansin-pansin din pagdating sa kanyang hindi pagsubok. Nagmumungkahi siya ng tigil putukan kapalit ng pagsuko ng teritoryo ng Ukraine, pagiging neutral, at halos walang armas, habang hawak ng Rusya ang mga nasakop nito. Ang mga mungkahing ito ay ginawa para tanggihan. Ang bawat pagtanggi ay ginagawang dahilan ng Rusya para sabihing Ukraine ang humahadlang sa kapayapaan at bigyang katwiran ang labanan. Pinakamasama, naniniwala si Putin na pabor sa Rusya ang panahon. Iniisip niya na kayang talunin ng Rusya ang Ukraine sa pamamagitan ng digmaang pag-ubos. Oo, sa papel, mas malaki at mas matatag ang Rusya at mas handang tumanggap ng mga casualty na hindi katanggap-tanggap sa mga demokratikong lipunan. Pero ang aktual na matematika ay parang bangungot base sa kasalukuyang bilis ng pag-usad. Aabutin ng mahigit 200 taon bago masakop ng Rusya ang buong Ukraine. At sa panahong iyon, aabot sa 100 milyong casualty, halos 75% ng populasyon nila. Dudurugin ng digmaan ang mga henerasyon ng mga Ruso hanggang maging anino na lang ang dalawang bansa. Para kay Putin, maaaring tanggap pa niya ang ganitong resulta dahil maaari siyang maalala sa kasaysayan bilang huling pangulo ng Rusya. Sa huli, sinalakay ni Putin ang Ukraine dahil naniniwala siyang mahalaga sa kaligtasan ng Rusya ang kontrol sa teritoryo, yaman, tao at kasaysayan ng Ukraine. Kailangan niyang tanggalin ang kasarinlan ng Ukraine para patunayan ang imperial na pagkakakilanlan ng Rusya. Kailangan niya ang mga yaman ng Ukraine para palitan ang bumabagsak na ekonomiya ng enerhiya ng Rusya. Kailangan niya ang populasyon ng Ukraine para masolusyonan ang demograpikong krisis ng Rusya. Kailangan niya ng tagumpay para bigyang katwiran ang kanyang rehimen sa mga mamamayang Ruso at sa mga malalapit niyang tao. Pero nabigo siya. Pinatunayan ng Ukraine na mas matatag, nagkakaisa, at may kakayahan kaysa inaakala ng kahit sino, pati si Putin. Ipinakita ng militar ng Russia na ito ay tiwali at hindi epektibo. Nakaligtas ang ekonomiya ng Russia sa mga parusa dahil naging sunod-sunuran ito sa China na nakita ng lahat. Ang pag-aangkin ng Russia sa pagiging makapangyarihang bansa ay nakasalalay lamang sa mga sandatang nuklear at wala nang iba pa. Ang totoong dahilan kung bakit sinimulan ng Russia ang digmaan sa Ukraine ay dahil sa matinding pagkadesperado. Humaharap ang dating makapangyarihang imperyo sa bumabagsak na ekonomiya, pinamumunuan ng tumatandang diktador na naniniwalang pananakop ang solusyon sa mga problema. Iyan ang katotohanang ayaw pag-usapan. Kaya malayo pa ang katapusan ng digmaang ito. Salamat sa panonood ngayon. Para malaman pa ang tungkol sa plano ng Ukraine kung paano sila makakaligtas at posibleng manalo pa sa digmaan, panoorin mo ang video na ito. Para laging updated sa geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.